Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa masakit pero napakagandang mundo ng Better Days, isang Chinese film na hinangaan sa buong mundo at nakakuha pa ng Oscar nomination. Ang pelikulang ito ay hindi lang basta drama, isa itong matinding pag-aaral tungkol sa bullying, pressure sa edukasyon, trauma, at pag-ibig na kayang magsakripisyo ng lahat. Kaya huminga ng malalim dahil ang kwentong ito ay hindi madaling pakinggan. Nagsisimula ang kwento sa 2011 sa panahon ng Gaokao, ang pinakamahirap at pinakamahalagang exam sa China. Milyon-milyong estudyante ang halos hindi na natutulog para lang makapasa. Isa sa kanila si Chen Yan, isang tahimik, masipag, at mahiyain na estudyante na halos wala nang ibang iniisip kundi ang makapasa sa exam para mayahon ang sarili at ang kanyang ina. Ngunit isang araw, habang nag-exam, may malakas na kabuluhan. Lumabas ang mga estudyante at nakita nilang bumagsak mula sa taas ang kaklase ni Nyan. Habang ang iba ay nagbivideo at nagkakagulo, si Nyan lang ang lumapit at tinakpan ang katawan ng jacket. Tahimik, malungkot at parang may alam na siyang hindi niya masabi. Doon mo mararamdaman agad ang tema ng pelikula, ang mundo ay malupit at ilan lang ang tunay na may malasakit. Kinabukasan, tinawag si Nyan para imbestigahan ng pulis, kasama si Officer Zeng, na siyang nakakakita ng bigat sa mga mata ni Nyan. Pagbalik niya sa school, hindi pa tapos ang stress. Sa classroom, makikita ang pulang likido sa upuan niya, parehong pamamahiya na naranasan ng kaklase niyang nagpakamatay. At ang mastermind ng lahat, si Weilei, ang leader ng mga bully. Maganda, mayaman, at makapangyarihan, pero mas malala pa ang ugali kaysa sa sugat na hindi na gumagaling. Hindi man nagsasalita si Nyan, halata sa mga mata niya ang takot. Ngunit walang tumutulong sa kanya. Walang teacher na kumikilos. Walang classmate na sasalo sa kanya. At dito pa lang, alam mo nang sisirain ng pelikula ang puso mo. Pag-uwi niya, mas malala pa ang sitwasyon. Ang nanay niya ay hindi stable, kumikita gamit ang pagbebenta ng mga peking produkto, at madalas silang hinahabol ng kung sino-sinong may utang. Sa bahay, hindi niya rin maramdaman ang safety na kailangan niya. Para kay Nyan, ang school ay impyerno at ang bahay ay isa pang impyerno. Wala siyang mapagtaguan. Isang araw, habang pauwi, nasaksihan niya ang isang binatilyo na binubugbog ng 4 na lalaki. Tinawagan niya ang pulis pero nahuli siyang nanonood. Pinilit siya ng mga lalaki na halikan ang binata para hindi siya masaktan. At ginawa niyan ang kailangan para mabuhay. Ang lalaking iyon ay si Xiao Bei, isang street boy na laging nasa gulo, pero may pusong pilit na nagtatago sa likod ng tapang. Kinabukasan, binalikan siya ni Xiao Bei para ibalik ang perang ninakaw ng mga lalaki. Doon nagsimula ang kakaibang koneksyon nila. Hindi pa sila magkaibigan, hindi pa sila magkakampi, pero nakita ni Xiao Bei ang lungkot sa mata ni Nyan na parang nakita niya na rin minsan sa sarili niya. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas silang magkita. Sinasamahan siya ni Xiao Bei pauwi, binibigyan ng payo, at pinoprotektahan mula sa panganib. Nang makita ni Xiao Bei ang mga poster ng nanay ni Nyan na tinatawag itong scammer, kumuyom ang kamao niya. Isang gabi, sinundan niya si Nyan pauwi dahil alam niyang may banta. Niyaya siya ni Nyan pumasok, pinakain, at pinatuloy. Doon makikita ang 2 taong parehong sugatan pero may konting pag-asa kapag magkasama. Habang lumalalim ang koneksyon nila, lumalakas naman ang galit ni Weilei. Tinulak nito si Nyan sa hagdan at muntik na siyang mabalian. Hindi na kinaya ni Nyan at nagsumbong siya sa pulis. Sinuspende ang mga bully, pero mas lalong nagalit si Weilei dahil pakiramdam niya sinira ni Nyan ang buhay niya. At kapag ang isang bully ay napahiya, nagiging mas mapanganib. Gabi. Tahimik. Habang pauwi si Nyan, nakita niya si Weilei sa dilim, may dalang kutsilyo. Tumakbo si Nyan at nagtago sa basurahan. Umiyak. At wala na siyang ibang pupuntahan kundi si Xiao Bei. Dito niya tinanong ang isa sa pinakamalungkot na linya, pwede mo ba akong protektahan kahit wala akong pera? Sa puntong ito, hindi na lang sila konektado, kapit-bisig na silang lumalaban sa mundong masyadong malupit para sa kanila. Pero isang gabi, nahuli si Xiao Bei sa kasong hindi naman niya ginawa. Iniwan si Nyan mag-isa. At doon sinugod siya ni Weilei at ng iba pang kaklase. Isang brutal na eksena ang sumunod, hinila si Nyan sa sire, ginupitan ang buhok, binugbog, pinikturan, pinipilit hubaran, at halos durugin ang natitirang dignidad niya.
Nang makita ni Xiao Bei ang kondisyon ni Nian pagkatapos nito, halos sumabog ang galit niya, pero pinigilan siya ni Nian dahil alam niyang kung lalaban sila, mas lalo lang silang mawawasak. Dumating ang araw ng Gaokao. Umuulan. Tahimik silang naglakad. Pero habang nag-exam si Nian, may natagpo ang bangkay sa labas ng school, si Weilai. At dahil may sisingi na nagpakitang may kasamang tropa ni Xiao Bei sa lugar, agad siyang naging suspect. Doon dahan-dahang lumayo si Xiao Bei kay Nian. Tinanggal niya ang lahat ng ebidensya ng relasyon nila. Pinutol ang koneksyon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang iligtas si Nian. Sa isang makitid na eskinita, hinila niya si Nian at pilit na ginawang mukhang nirarap niya ito para palabasin na masama siyang tao. Pero umiyak si Nian at tumanggi. Dito sinabi ni Xiao Bei ang pinakamabigat na linyang tumatak sa pelikula, wala akong future. Pero ikaw ang future ko. Mahal kita. At kung ako ng kasalanan, magiging malaya ka. Ipinaliwanag niya na bilang minor, magaan ang sentensya niya. Pero si Nian, siya ang may pagkakataong makatakas sa impyernong tinatahak nila. Sa huli, pumasa si Nian sa Gaokao at naging teacher. Tinulungan niya ang mga batang nakararanas ng bullying, tulad ng pinangarap nating gawin niya. Pero kahit nagtagumpay na siya, ramdam mong dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Hindi ipinakita kung ano ang nangyari kay Xiao Bei, pero malinaw, isinakripisyo niya ang kinabukasan niya para sa babaeng mahal niya. Better Days ay isang obra maestra dahil sa brutal na katotohanan nito. Hindi nito tinago ang masamang sistema, ang pressure ng edukasyon, at ang epekto ng trauma sa kabataan. Ang chemistry ni Zhu Dongyu at Jackson Yi ay napakabigat at napakahusay. At higit sa lahat, ipinapakita ng pelikula kung paano minsan, sa gitna ng sobrang kadiliman, may isang taong darating para maging liwanag mo. At dito nagtatapos ang recap at review ng Better Days. Kung nagustuhan mo ang ganitong malalim na storytelling, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe.